What's up guys, panibagong araw, panibagong biyahe naman tayo. So dito na naman tayo sa lansangan para maghanap buhay. So pagka labas ko nga pala sa aking trabaho, napasok nga na tayo ng booking. So dito tayo sa area ng Masambong, Quezon City. So ayan yung aking unang pasahero. Ang drop off niya is sa may Pasig. Simula dito sa Quezon City papuntang Pasig sa may Ortigas is nasa 152 ang kanyang pamasahe. So dito inabot ko ng shower cap at ayun nasilitap ko ng aking GPS para sa aming location kung saan yung drop off niya. So ayun, habang binabaybay namin ng kalsada, medyo maluwag pa, wala pa masyadong traffic, medyo maaga pa dito. So ayun, shout out sa mga kasama kong driver dito sa GNT Warehouse Kaingin. Shout out sa inyo lahat, pati dyan sa may parada, sa mga kumpare ko dyan, sa mga kasama kong driver, at lalo na dun sa probinsya namin sa Mochong, Samar. Kumusta kayo lahat dyan, sa mga tiyahin ko at sa mga pinsan ko. So after mga ilang minuto sa aming drop off location dito sa may Ortigas, so dito ang kanyang drop off. Pagkababa nga pala niya dito is wala daw siyang cash, so kaya sa GCash na lang niya binayad yung kanyang pamasahe. Pagka drop off ko nga pala sa kanya dito is nagantay lang ako siguro mga 5 minutes. Gumilid lang ako at may pumasok na panibagong booking dito rin sa may party ng Ortigas. So ayun, pinuntahan ko na para sa kanyang pick up location. So pagkadating ko sa pick up location, yan na si ma'am. Kita ko ang biyahe namin is papuntang Valenzuela, Gente de Leon. Inalok ko si ma'am kung gusto niya ng shower cap at kinuha naman at inabot ko na rin ng helmet. And then ngayon sumakay na siya para makapag-travel na kami. So tinanong ko siya kung saan ang mas magandang daan sa ganitong oras, kasi mga around 8 o'clock ng umaga. Kaya sabi sa akin, ang suggest is mag-EDSA na lang kami kasi wala na masyadong traffic. So yun, tinanong ko pa nga siya dito kung saan yung palabas, kasi hindi ko kabisado dito sa may Ortigas. Marami kasing labasan kung saan mas malapit papuntang EDSA. Bira lang din kasi ako magawi sa area na to, kaya hindi ko masyadong kabisado yung palabas dito, kaya tinuro sa akin kung saan yung mas madali papuntang EDSA. Bago po ako kumanan o kumaliwa, kailangan double check ang kalsada kahit na nakasignal light para sigurado iwas aksidente at iwas abala sa mga mangyayaring aksidente. Kaya sa ating mga riders dyan, ingat-ingat palagi sa ating mga biyahe dahil buhay ang nakasalalay sa atin. May mga nag-aantay sa atin na pamilya, kaya ingat po tayo sa ating mga pupuntahan, lalo na sa mga ganitong sasakyan na motor. Kailangan doble ingat. So pagkalipas ng ilang minuto dito sa aming paglalakbay ay narating na namin ang drop off location dito sa may part ng Valenzuela. Pagkababa nga pala ni madam dito is sabi niya sa akin wala daw siyang cash, kaya ginicash niya lang yung kanyang bayad sa pamasahe. So yun, tinignan ko at okay naman, pumasok at binigyan pa ko ng tip dito ni madam ng 20 pesos. So maraming salamat sa iyo madam sa tip na bigay mo sa akin. At pagkatapos dito pumasok na naman na panibagong booking dito rin sa area ng Valenzuela, nasa kabilang kanto lang. So ayan, na-pick up ko na, bigay ko ng shower cap, tinanong ko kung gusto niya, tinanggap naman at binigay yung helmet. At ni madam dito is papuntang Quezon City. Kung sino nakakalam ng Star Pipar sa Quezon City, yun doon ang drop-off location ni madam. Shoutout nga pala sa mga taga Star Pipar na dati kong naging kasamahan. Galing din ako dyan, driver din ako dyan. So yun, nagpatuloy na kami sa aming biyahe. Titingnan ko dito yung location kung saan mas magandang dumasi
medyo matraffic yung mga oras na to. Kaya tinignan ko kung saan yung mas mabilis yung uwi, kasi sabi ni madam malilit na daw siya. So ayun, kahit pa paano nakalusot naman sa traffic. So pagka lipas ng 30 minutes yata at nakarating kami sa aming drop off location. So ayun, nagmamadali nga si madam dito. Pagkadating namin dito, yan, binigay na agad yung bayad at ang kanyang pamasahe is nasa 85 pesos simula sa Valenzuela hanggang dito sa may Quezon City. So pagkabigay niya ng pera ng 100, hindi niya nakinuha yung sukli kasi nagmamadali siya. So bali, mayroon na tayong 2 pasahero na nagbigay ng tip. Maraming salamat sa inyo at malaking tulong to sa amin na pandagdag gasolina. Natapos nga pala dito is nag-decide na ako na muna kasi ipipasok pa mamayang gabi para makapagpahinga. So maraming salamat sa mga nanonood sa mga video ko. Shoutout sa inyo. God bless us. See you next my video. Maraming salamat. Bye bye.